Ang magtatanong po rito sa Dubai ay si Mr. Florencio Barcelona, 40 years old. Siya po ay isang pastor ng Born Again. Ito po siya, kapatid Eli. Magandang hapon po, Brother Lely. May katanungan lang po ako na gusto kong malaman po na kasi bagabag sa puso't isipan ko, gusto ko pong malaman ang katotohanan. Di ba ako makakarma o nagkakasala kung iwanan ko ang mga naakay ko sa church ko ngayon, sa Born Again? Madami kasi akong naakay, may isa na ako halos nagbuo sa church dito sa Dubai. Di ba masama na iwanan ko ang mga inakay ko sa current church ko? At yan lang po, maraming salamat. Una, yung tanong mo, hindi ka ba makakarma o hindi ka ba magkakasala kung iwanan mo? Eh si Pablo, ang daing iniwan eh. Nung tawagin siya ng Diyos, naiwan niya lahat yung mga kasama niya eh. 1:13 ng Galacia. Basahin natin. Sapagkat inyong nabalitaan ang aking pamumuhay ng nakaraang panahon sa relihiyon ng mga Hudyo, kung paanong aking inuusig na malabis at nilipol ang iglesia ng Diyos. At ako'y nangunguna sa relihiyon ng mga Hudyo nang higit kaysa marami sa aking mga kasinggulang sa aking mga kababayan. Palibhasa'y totoong masikap ako sa mga salit-saling sabi ng aking mga magulang. Ngunit nang magalingin ng Diyos na siyang sa akin ay nagbukod, buhat pa sa tiyan ng aking ina at ako'y tawagin sa pamamagitan ng kaniyang biyaya na Tingnan mo yan, ihayag. no? Tingnan mo yung nangyari kay Pablo, no? Nung una, siya ay leader sa relihiyon ng mga Hudyo. Sabi niya, ako'y nangunguna sa relihiyon ng mga Hudyo. Kapatid, Bisaya ka ba? Taga Mindanao po, Bisaya. Oo, gusto kong basahin ito sa Bisaya, no? Kay hingbatian na ninyo ang tara sa akong kinabuhi, kanyag to sa tinuhuan sa mga Hudyo. Kung giunsa ko pagluto sa hilabihan gayud ang iglesia sa Dios, o gilaglag ko kini. Ug sulod sa tinuhuan sa mga Hudyo, hilumbaan ko ang daghanan nga mga talirungan ko sa panwigon sa akong lunsod. Kay ako labing makugi kay kanila tungod sa mga gikabilin-bilin nga sugilon sa akong mga ginikanan. Apan sa nahimutan sa Dios nga maoy nagpinig kanako sukad pa sa tiyan sa akong inahan, ug nagtawag ka na ako pinaagi sa iyang grasya. Si Pablo, ano siya eh? Leader siya sa Judaismo eh. Marami siyang inaakay doon. Nung panahon na yon, nangangaral si Kristo, inuusig niya ang iglesia ng Diyos. Ang iglesia ng Diyos, yun ang tunay na iglesia sa Biblia. Siguro napansin mo, ang sabi diyan, inusig ko ang iglesia ng Diyos. O gilaglag ko kini. Pero tinawag siya ni Kristo doon sa daan ng Damasco, tinatawag na daang matuwid, nagkaroon sila ng encounter ni Kristo. Some sort of vision. Nakita niya ang Panginoong Jesus. Tinanong siya, Saulo, Saulo, bakit mo ba ako inuusig? Sino ka ba Panginoon, na aking pinag-uusig? Sinabi niya, ako'y si Jesus na iyong pinag-uusig. Kasi nangangaral si Kristo, ang pinangangaral niya, iglesia ng Diyos. Si Saulo naman, Judaismo naman ang pinapangaral, yung nanggaling pa sa panahon ni Moises. Magkakontra yung aral, kaya inuusig ni Pablo ang iglesyang ipinangangaral ni Kristo at saka ng mga apostol. Ang nangyari, nagpakita sa kanya si Kristo sa isang parang vision para maliwanagan siya. Kasi matindi siya, pinapapatay niya yung mga miyembro ng iglesia. Basahin natin ang 22:4 ng Gawa. At aking pinag-usig ang daang ito hanggang sa pagpatay,
na tinatalian at ipinapasok sa mga bilangguan ang mga lalaki at gayon din ang mga babae. Tumuya, no? Sa Cebuano, pakilagay mo. Ug gilutos ko kini nga dalan hangtud sa kamatayon nga ginapanggapos ug ginapamilanggo ko ang mga lalaki ug mga babae usab. Kita mo? Sa pag-uusig niya sa iglesia, ang tindi ng ginawa ni Pablo, pati babae wala siyang patawad. Dumating yung panahon, tinawag siya ni Kristo. Inilagay siya sa iglesia ng Diyos na pinag-uusig niya. Yung iglesia ng Diyos na inuusig niya, doon siya tinawag. Unang Korinto 1:1-2. Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Hesukristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, at si Sostenes na ating kapatid, sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto. Alin yung inuusig niya, doon siya tinawag ng Diyos. Sabi doon sa Cebuano, si Pablo, tinawag nga apostol ni Hesukristo, pinaagi sa kabubuton sa Diyos. Ug si Sostenes nga atong igsuon, alang sa iglesia sa Diyos nga naa sa Korinto. Sa iglesia ng Diyos mismo siya tinawag magturo. Yun ang dati niyang inuusig. Ibig sabihin, nung tinawag siya, naiwan niyo yung mga Hudyo doon. No? Pero huwag kang mag-alala. Yung naiwan mo, pwede naman tawagin din ng Diyos yun eh. Kasi ang Diyos ang tumatawag sa tao. Sa iglesyang mali, pwede kang ang tao magdala sa'yo sa iglesia pag mali. Kahit tao, madadala ka sa iglesyang mali. Pero sa iglesyang sa Diyos, Diyos ang tumatawag diyan. Kaya hindi mo problema yun eh, kapatid. Basahin natin ang 1:9 ng unang Korinto. Ang Diyos ay tapat, na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo sa pakikisama ng kanyang anak na si Hesukristo na Panginoon natin. Yan. Maliwanag ang salita sa Biblia. Ang Diyos ay tapat, sa pamamagitan niya, tinawag kayo sa pakikisama ng kanyang anak na si Jesucristong Panginoon natin. Kaya ang Diyos tumatawag at ang pinagtatawagan ang iglesia ng Diyos. Kaya si Pablo nung tawagin, sa iglesia ng Diyos siya tinawag. Basahin natin uli ang 1:2. Sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa makatwid bagay sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus, na tinawag na mga banal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawat dako, sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, na kanila at ating Panginoon. Maliwanag yan, ano? Ang Diyos tumatawag, ang pagtawag sa iglesia. Iglesia ng Diyos na nasa Korinto. Sa makatwid bagay sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus, tinawag mga banal. Ayon, maliwanag na sa iglesia tumatawag ang Diyos, sa iglesia ng Diyos. Yang iglesia ng Diyos din, yan din ang tinubos ni Kristo ng kanyang dugo sa 20:28 ng Gawa, kapatid. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Kita mo, kapatid, ano? Iglesia ng Diyos yung nasa Biblia. Ang ipinangangaral mo, nagpapastor ka, hindi yung nasa Biblia. Ang sabi mo kanina, ang pinangangaral mo, yung meron siyang binanggit na pangalan ng born again na grupong inakay niya. Sa Joshua Elohim Sanctuary International Christian Church. Ayun. Alam mo, unang-una, parang yung ano mo, parang halo-halong kalamay na hindi ko maintindihan kasi may salitang English, may salitang Hebrew. Yung Yahshua kasi, Hebrew yun. Tapos, may Church International, may English. Yun dahil sa maling konsepto na ayaw nilang tawagin si Kristo na Kristo. Gusto nila Yahshua dahil original daw, Hebrew Yahshua. Kung gano'n ang gagawin mo at ang gagawin natin, pag-aralan mo buong-buo ang Hebrew. Kasi bakit mo naman pagsasama-samain English, Hebrew at saka Grego? No? Ang Diyos ay nagpahintulot sa Biblia
nang i-translate ang kanyang salita sa iba-ibang wika. May pahintulot siya. Yan nga ang nangyari sa araw ng Pentecostes eh. Yung mga apostol na ang salita Ebreo, nagsalita ng iba-ibang wika. Salita ng Medo, salita ng Parto, ng Elamita, taga Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Ponto at Asia, sa Phrygia, sa Pampilya, sa Ehipto, sakop ng Libya, karatig ng Cirene, mga nakikipamayang galing sa Roma, mga Hudyo at gayon din ang mga naging Hudyo, mga Cretense at mga Arabe, naririnig nating nagsisipagsalita sila sa ating wika ng mga makapangyarihang gawa ng Diyos. Kita mo? Kaya ang Diyos, sa pamamagitan ng Espiritu Santo, pinagsalita niya ang mga apostol ng iba-ibang wika. Kung kailangan Ebreo, bakit pa magbibigay ng iba-ibang wika ang Diyos sa araw ng Pentecostes? Kung kailangan puro Ebreo. Yang sinasabing Joshua na yan, pinapakita lang niyang mga hindi nakakaintinding mga pastor na ang kailangan nito gamitin Joshua. Bakit nung ang mga apostol itinranslate yung salita sa iba-ibang wika sa magitan ng Espiritu Santo? Sabihin nyo, yun ikang pangalan ng Panginoon, di itinranslate yun. Paano maiintindihan ng mga taga ron kung iba ang sasabihin mo? Diyos pala sinasabi mo. Sasabihin mo sa Ebreo, paano nilang maintindihan na Diyos? Hindi naman kapareho yung salitang Diyos sa Ebreo at saka sa kanilang wika. Kagaya sa atin, Panginoon. Sa Tagalog, kung hindi ka marunong ng Tagalog, pag sinabi kong Ginoo, malay mo kung ano yung sinasabi ko. Kaya alam mo sa Biblia, maraming ginagawa mga pastor ngayon Nagpapahanga na kunyari, marunong sila ng Hebrew, kaya ginagamit nila Yahshua Elohim. Ano malay nung ibang tao kung ano yung Yahshua Elohim doon sa panahon ng Pentecostes, kung hindi ipinatranslate ng Diyos yan. Kaya sa Biblia, para maintindihan ng mga tao, pumapayag ang Diyos na mismo ang pangalan ma-translate. Basahin natin ang 9:11 ng Apokalipsis. Sila'y may pinakahari na anghel ng kalaliman. Ang kaniyang pangalan sa wikang Ebreo ay Abaddon at sa Griego ay may pangalan siyang Apollyon. Kung babasahin mo Grego, sabihin mo sa kanila, ang anghel nila ay Apollyon. Pagka babasahin mo sa Ebreo, ang anghel nila si Abaddon. Pareho yun Pumayag ang Diyos, i-translate yung pangalan ng anghel. Gaya rin ng pangalan ng kanyang anak. Gaya rin ng kanyang pangalan. Yung Kristo kasi kapatid, Greek yun. Yun ang katumbas ng salitang Messiah sa Hebrew. Ang ibig sabihin ng Messiah, pinahiran ng langis. Yun namang Kristo sa Greek, ang kahulugan naman, pinahiran ng langis. Yun din ang kahulugan sa Biblia pag sinabi mo sa English na anointed. Kaya iisa kahulugan nun. Anointed, Christos, at saka Messiah. Pag sinabi mong hindi pwedeng gamitin yung Messiah o yung Christos, parang sinabi mo, o Diyos, ayaw namin ng Greek. Kasi Greek yung kahulugan ng Messiah na sa English naman ay anointed. Ayon. Kaya alam mo kapatid, yung mga iglesyang ipinagtatatag ngayon, hindi batay sa Biblia. Kagaya niya, Elohim. Ano malay ng mga tao sa salitang Elohim? Ang Elohim kasi ay isang salitang kung titignan mo sa original na Hebrew, yan ay isang uniplural word. Parang pamilya yan, yung Elohim. Yan? Parang banda. Pag sinabi mong banda, ang ibig sabihin niyang banda, hindi isang tao lang. Meron dong may hawak ng gitara, may hawak ng saksopon, may hawak, kung ano man yon. Parang pamilya, kasama na rin yung tatay, nanay at anak, yun ang pamilya. Ganon yung salitang Elohim sa original Hebrew meaning plural of 433. Ayan, nakikita mo sa diksyonaryo ng Biblia, yung Elohim is a plural word.
At yan ay ang kahulugan sa literal ay mga Diyos. Yan bakit Elohim ang ginagamit sa Hebrew. Implying na mayroong higit sa isa. Sinabi ng Elohim, lalangin natin ang tao sa ating larawan, sa ating wangis. Implying higit sa isa. Yung person na yon ay higit sa isa. Pagka gagamitin natin yan sa hindi natin naiintindihang sentido, maliligaw ang mga tao, kapatid. Kaya tiyak na tiyak ko, yung iglesyang pinag-akayan mo sa kanila, mali. Una-una, ang impresyon, mali ang pangalan. Joshua Elohim Sanctuary Christian Church. Bibiro mo pinagsama-sama mo yung English at saka yung ano. Una-una, mali po yan, kapatid. Kinalulungkot ko, wag ka sanang magagalit, kapatid na Florencio. Ngayon, ang sabi mo, pwede mo bang iwan? Aba, hindi mo naman iiwanan eh. Tinawag ka ng Diyos para umalis ka dun eh. Alam mo kasi ang talitang iglesia, kapatid, ecclesia sa Greek. Ang kahulugan nun, tinawag, called out once. The word church in Greek implies called out once. Tinawag ka para iwan mo yung kinalalagyan mo. Iiwan mo yung kinalalagyan mo, pupunta ka dun sa lugar na kung saan ka tinatawag. Yun ang kahulugan sa Biblia ng ecclesia o iglesia, translated in English as church. Ang ibig sabihin nun, a calling out. Pagtawag palabas. Inilalabas ka ng Diyos. Kasi literally, ang tinatawag ng Diyos, tinatawag mula sa sanlibutan, inilalabas sila sa diwa ng sanlibutan. Yun ang kahulugan ng calling out. Pag tinawag ka ng Diyos, inaalis ka sa sanlibutan. Kayo ikay hindi sa sanlibutan. Kayo'y hinirang ko mula sa sanlibutan. Sabi ni Kristo, kaya napopuot sa inyong sanlibutan. Yun ang gusto kong ipunto sa iyo, kapatid. Sana naunawaan mo, kapatid na Florencio. Maraming salamat po, Brother Eli. Ang magtatanong po rito sa Dubai ay si Mr. Florencio